mukhang si Rodrigo Duterte, mukhang di na siya okay, guys. Mukhang di na siya okay. Oo, mukhang nahihirapan na si Rodrigo Duterte. Mukhang unti-unti na talagang nadudurog yung drama ni Rodrigo Duterte tsaka ni Digonggong tsaka ni Ungas. Oo, ni former President Rodrigo Roa Duterte at ni Congressman Ungab. Mukhang unti-unti lang nadudurog eh. Nadudurog ni. Bakit? Kasi isa-isa lang nagsasalita yung mga parte, yung mga kasama doon sa BICAM. Siguro kailangan na lang susugan ni Martin Romualdez yung sinabi ni Chis Escudero. Siyempre si Chis Escudero, Senate President yan. Nandun yan. Kailangan ng pirma niya para maaprobahan ang mga BICAM report. So, bago tayo pumunta doon, mga kochero, balikan muna natin yung kwento. Siyempre, konting context, lalo na sa mga hindi pa nababalitaan yung mga naganap. Ito ho kasi yung ganap. So, nung linggo ho, nagsalita itong si Rodrigo Duterte na meron daw marami daw blanks doon sa BICAM report. Marami daw blanco sa BICAM report. At napag-usapan na ho natin yan ilang beses na ang constitutional requirement is not a BICAM report, it is a General Appropriations Bill. So, the value of the BICAM report is really an internal document. Internal document lang siya. Yun lang yun. At wala siyang halaga beyond that. So, kaya ho tinawag na fake news itong si Rodrigo Duterte. Kasi nagpauto siya. Kung hindi man siya fake news, bobo siya. Kasi nagpauto siya kay Congressman Ungab. Nagpakita lang ito si Congressman Ungab sa isang podcast ng mga papeles na may blank, tapos nagsalita itong Rodrigo Duterte, dapat mag-aklas na ang militar, dapat ganito, wag na kayo magbayad ng taxes nyo, etc. etc. And yun pa rin yung pinaglalaban hanggang ngayon ni Congressman Ungab. Kasi kanina naglabas ng ganitong balita si Sunstar PH, Sunstar Davao. Si Ungab ang sumulat nito. Rep Ungab's rejoinder statement on the BICAM Committee report and GAA 2025. Sabi niya, I was shocked that there were several pages with blank amounts, blah, 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 blah. The signed BICAM is what we expose as our duty and adherence to transparency, sabi niya, and accountability during the podcast with former President Rodrigo Duterte, Attorney Vic Rodriguez, and Attorney Martin Delgra at Basta Damawe. It is his duty to adhere to transparency and accountability. Ang issue daw ay yung maraming blanco. No. Actually, mga kochero, the issue is this. Hindi ho issue yung blanco. Kasi malinaw naman dun sa dokumento kung mababasa natin. Makikita niyo yung title, Amendments to Special Provisions. So, ibig sabihin, yung parte na ipinakita nila Ungab, kung meron kang babaguhin sa special provisions, yun ang susulatan mo. Wala kang babaguhin. So, as is. Ba't mo susulatan? Ito na ngayon yung bagong drama. There were persons or a group of people who filled up these blank items clearly shown in the signed BICAM report. Who are they? Clearly, they usurp the sole power and responsibility of Congress to appropriate public funds. O yan, dahil nasunog na sila doon sa allegation nila na invalid ang GAA. Ang question nila ngayon, ang issue nila, hindi na yung dokumento. Ang issue na nila ngayon, sino yung nagpuno? Sino yung sumulat doon sa blank? Kasi meron na sa meron na sa GAA, meron na sa GAB sa General Appropriations Bill. So sinong sumulat? Alam nyo mga kochero, nakakainsulto yung pagiging maang-maangan dito ni Congressman Ungas. Ni Congressman Ungab. Maang-maangan pa siya. Natural, sinong susulat doon? Di yung BICAM members, sino pa ba? Wala namang iba. Sino pa susulat doon? Di yung BICAM members. Wala nang iba. Sumablay kasi sila eh. Natural, that document is from the BICAM. Galing mo yan sa BICAM eh. Ang susulat doon sa mga blanco na yun ay yung BICAM members. Ito yung ang problema ngayon ni Congressman Ungab. Kung makakapagsabi siya na merong mga grupo ng tao na binago ang nakasulat sa General Appropriations Bill, sa bill mismo na pinag-aralan ng PBBM para gawing General Appropriations Act, doon may laban ka, Congressman Ungab. Pangalanan mo na lang. Kaysa yung ganito, kaysa yung ganyan, hula kami. Wala kang pinagkaiba kay Magalong eh. Ganto sila, corrupt sila. Ba't hindi nyo pangalanan? Kayo-kayo yung magkakasama? Ba't hindi nyo pangalanan? Pero ito na nga, mga kochero. 194 billion ang vinito ng Pangulo, mga kochero. 194 billion ang halaga ng sinabi ni Presidente, hindi pwede, tatanggalin natin yan, babaguhin natin. Actually, hanggang ngayon, di ba nagbabago-bago pa rin? Kahapon lang, nag-realign ang DILG. Yung mga ipambibili daw ng mga gamit sa Region 5 at intelligence funds ng Region 5 ay gagamitin na sa IT at cybersecurity
improvement programs ng ating PNP National. Baka sabihin naman ng mga DDMs, illegal yun. No, it is not illegal. As long, number one, as there is an enabling law. Number two, it is approved by the President. Number three, it is within the department. Wala akong problema doon. Kung meron man, kailangan baguhin. Ang sabi nila, walang blank eh. Pero may mga mali. May mga itinama si Presidente. Nagkakahalaga ng 194 billion pesos.